Raw ikinagulat ng pamunuan ng Philippine National Police ang ginawang paghahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte sa pangalan ng mga general na sangkot sa iligal na droga. Bago pa raw kasi ito ay hawak na ni PNP Chief Director General Ronald De La Rosa ang pangalan ng mga ito at hinihintay lang nila na mismong si Pangulong Duterte ang maghayag nito. Kabilang sa mga tinukoy ng Pangulo sina dating NCRPO Chief Police Director Joel Pagdilao, Police Chief Superintendent Edgardo Tino at isang General Diaz na naging Regional Director ng Region 11. Pero patuloy pa rin daw na dinodouble check ng PNP sa kanilang Directorate for Personnel and Records Management kung sinong General Diaz ang tinutukoy ni Digong na na-assign sa Region 11. Sa kasalukuyan kasi ay isang dating Region 6 Director Chief Superintendent Bernardo Diaz lang ang alam nilang nasa active service. Pero una na nitong itinanggi ang paratang sa kanya. Bukod sa tatlo, pinangalanan din ng Pangulo sina Retired General Marcelo Garbo at Retired General Vincent Loot na ngayon mayor na ng Bantayan sa Cebu. Ayon naman kay PNP Chief Spokesperson Senior Superintendent Jonard Carlos, nakatitiyak sila na bago pa man ihayag ng Pangulo ang pangalan ng mga general ay may hawak ng ebidensya ang PNP laban sa mga ito. Bago pa kasi ang pag-upo sa pwesto ng Pangulo ay paulit-ulit na nitong binabanggit ang ukol sa tatlong aktibong general na sangkot sa iligal na droga. Sa kasalukuyan ay nasa floating status na sila Pagdilao, Diaz at Tino simula pa noong Biyernes. Ito ay matapos nga silang mapasama doon sa major revamp na ipinatupad ni General De La Rosa pag-upo niya noong maitalaga siya sa pwesto ni Pangulong Duterte. Samantala, aminado naman si Carlos na marami sa mga general ngayon dito sa Campo Crame ang nakahinga ng maluwag matapos niyang formal ng pangalanan ni Digong ang mga general na umano'y sangkot sa iligal na droga. At sa ngayon, Weng, kasalukuyan nating sinusubukan makuna ng pahayag mismo itong si General Tino kaugnay nga ng pagkakabanggit sa kanya ni Pangulong Duterte bilang isa sa mga general na sangkot sa operasyon ng iligal na droga. At kasalukuyan, nandito tayo sa kanyang barak sa Campo Crame dito sa Condo 10, at kasalukuyang hinihintay natin siya para mahingan nga ng kanyang reaksyon. Yan muna ang latest mula pa rin sa Campo Crame. Para sa Eagle News, Mar Gabriel, I'm Juan. Mar? 25. Yes, Mar? Yes, Weng. Okay, Mar? Yes, Weng. Yes, Weng. Oo, yung iba doon sa mga binanggit na pangalan ng Pangulo, sabi ay bukas sa bukas daw ay haharap sila kay General De La Rosa. May idea na ba at kung anong oras at ano yung posibleng maging senaryo sa paghaharap nila ng PNP Chief? Weng, ganito kasi ang nangyari. Nung Biyernes ay nirelieve na sila sa kanilang pwesto. Si Diaz sa Region 6, itong si Joel Pagdilao ay sa NCRPO at sa Quezon City Police District naman itong si General Tino. At base doon sa proseso, dapat pagkatapos kang ma-relieve sa pwesto ay dapat nagre-report ka sa Office of the PNP Chief bilang may ranggong Chief Superintendent. At pero simula nung Biyernes ay may mga ilan na raw dito sa tatlo ang nag-report na, pero may impormasyon din na ilan din sa kanila hanggang sa ngayon ay hindi pa nagpapakita kay General De La Rosa. At bukas nga raw sinabi na sa mga naunang panayam ni General Diaz at ni General Tino ay nakahanda silang magtungo dito sa Campo Crame para linisin nga yung kanilang pangalan. At inaasahan ay tatanggapin sila dito sa Office of the PNP Chief para mag-report kay General De La Rosa. Pero hanggang sa ngayon, bukod kay Diaz at Tino, ay wala pa ring paramdam itong si Police Director Joel Pagdilao kung siya nga rin ay nakahandang magtungo dito bukas sa Campo Crame. Pagkat nung Biyernes ay napansin na nitong mga kasamahan natin sa PNP Press Corps na si Pagdilao ay hindi dumalo doon sa assumption of command nitong si General De La Rosa na dinaluhan mismo ni Pangulong Duterte. Pero after nung command conference at magkaroon ng parang kautusan para malagay sa floating status itong mga active officials na ito, Mar, nagka-idea na ba na sila yung tinutukoy doon sa mga naging pahayag ni Pangulong Duterte noong mga una pa? Weng, may mga pailan-ilan na impormasyon na lumulutang dito, at kasama na nga dyan
yung pangalan nitong si dating NCRPO Director Joel Pagdilaw. Pero walang mga matitibay na ebidensya o wala nagkukumpirma kung totoong kasama itong pangalan na ito doon sa tatlong general na tinutukoy ni Pangulong Digong. Itong command conference naman na isinagawa noong Biyernes ay hindi nakasama itong mga dating opisyal na tinanggal sapagkat yung isinagawang command conference noong Biyernes ay naupo na dyan yung mga bagong talaga na inasign itong si General De La Rosa at sa NCRPO nga, ayan sina General Albayalde at sa Quezon City Police District naman, yung dating chief ng ACG na si Senior Superintendent Eliasar. At hindi na rin nakita itong mga dating opisyal na nagtungo dito sa Campo Crame. Okay, maraming salamat sa iyo, Mar Gabriel.